salamat, praise and worship team. At magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede po bang pakingintian yung katabi ninyo? Kung wala naman po kayong katabi, ngintian niyo yung sarili nyo. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe sa umagang ito, ako lang po ay may papaalala ng kaunti kasi naisip ko lang, ngayon ay October 26 na at next week ay November na. No? So, at darating po yung October 31 at November 1. Eh, akin lang po ipapaalala, baka tayo ay makibahagi doon po sa Halloween. Paalala lang po, yan po ay very demonic po yan. Very demonic. From the beginning po, pati yung history niya, napaka-demonic niya. Yung trick and treat na yan, that's very demonic. No? Parang nag-a-appear lang siya na maganda kasi mga bata. Pero pag tin-race back niyo po ang origin niyan, that's very demonic. So do not take part in any celebration ng ng Halloween. Well, of course, yung pong pagbisita natin sa ating mga mahal sa buhay na namayapa, wala naman po ako nakikitang masama doon. No, na alalahanin natin yung mga panahon na sila po ay kasama pa natin habang buhay. At magandang venue rin yan minsan sa pagtitipon ng mga pamilya. Diba? Nagkakasama-sama kayo doon, nagkakakwentuhan, inaalala nyo yung mga nakaraan ng buhay pa siya. Ang masama lang po doon ay kung mananalangin kayo sa kanya. Yan po ang huwag niyong gagawin, no? Nakakausapin nyo at mananalangin kayo, na ingatan niya kayo, magpakita sa inyo mamayang gabi. Yun na ang hindi tama. Dahil pumunta tayo doon at magtipon-tipon para sila'y alalahanin natin nang sila'y buhay pa. Wala ho akong nakikitang masama doon at wala pa ho akong nakikitang masama doon na sinabi sa Biblia na masama yun. Tali yung mga Hudyo nga ho talagang mataas ang pagrespeto nila sa mga namayapang mahal nila sa buhay. No? So yun lang po, konting commercial lang. At wala naman po tayong bisita ngayon, wala na ibigay sa aking na listahan. But anyway, lahat po ay welcome. So, yung pong ating elevator, mga senior citizen, konting hinga na lang po at malapit nang matapos. Nasa final testing na sila next week. May mga ilang finishing touches na lang. Tapos so yun ay gagawa ng completion report ng engineer. At tapos isasubmit sa munisipyo, mag-i-inspection sila dito. Pagka okay ng lahat, kasi mag-load test pa sila dyan, pag okay ng lahat, mag-i-issue na sila ng permit to operate, and that's the time na pwede natin siyang gamitin. Kaya yung pong mga matatanda natin sa bahay na hindi na makalakad, naka-wheelchair, o hirap ng pumani, ay God willing po, by November, ay na tayo, operational na yan. Mid of November siguro. Okay? So, at paalala ko lang, para sa senior citizen lang yun. Okay? So, yung mga bata po, isang floor lang naman yan. Huwag nyo nang gamitin yun. Dilaan nyo na sa mga senior citizen natin. At yung lahat po ng senior citizen na sasakay doon, may 20% discount kayo. Kasi may toll gate doon maniningil para mabawi daw yung gastos. Diyo, biro lang. Okay, so, Leviticus chapter 17, the sanctity of blood and holiness in worship, part 2. So ito po ay bilang pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Torah. Nasa Book of Leviticus na tayo at nasa chapter 17 na tayo. 10 chapters to go and we're done with Leviticus. Tapos so ay pupunta na tayo sa Book of Numbers. No? So for now, ang ating pong tatalakayin ay ikalawang bahagi ng Leviticus chapter 17. Actually, we will start from verse 1 dahil introduction ng Leviticus 17 yung tinalakay natin last Sunday. And before that, let us all bow down and let us pray. Aming Ama, aming Diyos,
muli po kami ay lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba at hinihiling namin na tulungan mo po kaming lahat. We need your help this morning, Father, to understand your word. Kaya nga po hiling namin na bigyan mo kami ng kaliwanagan sa tulong ng iyong Espiritu Santo. At ang iyong pong lingkod na tagapaghatid, tagapagpaliwanag, ay bigyan mo po ako ng kaukulang kakayahan upang ito ay aking malinaw na ma-deliver. At tulungan ko rin ang aking mga kapatiran na ito po ay kanilang maintindihan. Salamat po, and make this message relevant even in our present day. Thank you so much, Father. This we pray in Yeshua's name. Amen. So, ang ating pong tatalakayin ay mula verse 1 and hopefully matapos po natin hanggang verse 16. So, please read along with me. In verse 1, chapter 17, "And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron and his sons, and to all the people of Israel, and say to them, This is the thing that the Lord has commanded." So this is not something optional. This is a must to do. Because ito po ay utos ng Diyos. Mula po kay Moses, ang pinakamataas na leader ng Israel, hanggang sa pinakamataas na leader ng religious leader na si Aaron bilang high priest, and all the people of Israel. Kasama po doon yung mga ibang lahi na sumama sa kanila sa wilderness. Now, if you remember, umalis sila sa Egypt, dinala sila ng Diyos sa wilderness. At ito pong panahon na ito na ibinibigay ng Diyos ito, almost 1 year na sila sa wilderness. From the time na lumabas sila ng Egypt. Almost close to 1 year na sila dito. Established na ang tabernacle. Now, and sila po ay nandoon sa wilderness for 40 years. 40 taon doon sila nandoon bago sila nakapasok sa Promised Land. At bago sila nakapagtayo ng permanent na temple, hindi na tabernacle. At itong iniutos ng Diyos na ito sa kanila, ay dala nila ito hanggang doon sa Promised Land. So for 40 years in the wilderness, it has to be implemented. Kailangan nilang mag-comply sa mga commandments na ito. Verse 3, ito na yung commandment ng Diyos sa kanila. If anyone of the house of Israel, anyone among them, kills an ox or a lamb or a goat in the camp, or kills it outside the camp, and does not bring it to the entrance of the tent of meeting, doon po sa tabernacle, to offer it as a gift to the Lord in front of the tabernacle of the Lord, blood guilt shall be imputed to that man. He has shed blood, and that man shall be cut off from among his people. Papaliwanag ko po mamaya kung ano ibig sabihin nung blood guilt. At kung ano ibig sabihin nung pag nakumit nila ito, they will be cut off from among his people. So mabigat po yung magiging kaparusahan kapag disobey nila ito. Okay? Now, ito pong utos ng Diyos na ito sa kanila ay hindi applicable doon sa mga wild animals. Ito ay applicable lang doon sa mga clean animals. Pag sinabi yung nating clean animals, ito yung mga animals na pasado para sila ay magamit sa paghahandog. So, kaya yung clean and unclean animals, ang ibig sabihin lang po nun, pagka-unclean animals, hindi siya pwedeng gamitin sa sacrifices. Hindi siya pwedeng ihandog sa Diyos. Pag clean animals, siya yung pwedeng ihandog. Okay? So, don't get
the notion na pag unclean, madumi yung hayop. At pagka clean, malinis yung hayop. Ang ibig sabihin lang po ng clean and unclean, pagka unclean, hindi pwedeng i-offer sa Diyos. Hindi pwedeng i-sacrifice. Pag clean, pwedeng i-sacrifice. At bukod po doon, yung unclean animals, hindi pwedeng kainin. Yung clean animals, pwede siyang kainin. Now, yung instruction po ng Panginoon dito sa kanila, bago nila kainin yung clean animals, ihahandog muna nila ito sa Diyos. Hindi yung katulad natin ngayon, di ba? Bumili tayo ng buhay na manok, kinatay sa bahay, kain. Lulutuin, syempre, kakainin. Sa kanila po, hindi pwede yun. Kung kakain ka ng baka, kakain ka ng kambing, kakain ka ng tupa, kailangan ihahandog mo muna sa Diyos yun. Hindi mo siya pwedeng patayin outside the camp, kasi sila ay parang kumbaga sa subdivision po, naka-perimeter fence sila. So hindi mo pwedeng katayin yung hayop outside the subdivision, tapos dadalhin mo sa bahay mo, kakainin mo. O kaya naman, kakatayin mo inside the subdivision, doon sa may bakuran mo, tapos kakainin mo. Yung hayop na kakainin mo, dadalhin mo muna doon sa templo. O sa kanila, sa tabernacle. So, doon po sa courtyard, doon nangyayari yung katayan. So, kakatayin yun doon, ihahandog sa Diyos, bago mo pa lang siya pwedeng iuwi at kainin. Yun po yung instruction dyan. So, kaya po, lahat ng kakainin nila ay bahagi lagi yun ng sacrifice. Kaya imagine niyo po kung gaano kahirap bago ka makakain ng baka. Bago ka makakain ng kambing o ng tupa. Kaya napaka-rare, kumbaga. Hindi, kaya mahal siya. Dahil yung proseso, hindi siya available anytime. Pag gusto mong kumain nun, dun mo kakatayin yon sa loob ng courtyard, hindi sa loob ng camp, hindi sa outside the camp, kundi sa loob ng courtyard doon po sa tabernacle. At magkakaroon muna sila ng ritual at ihahandog yon, and then part of that, i-burn doon sa brazen altar bilang handog sa Diyos, lalo na yung taba, no? At saka yung laman loob. And part of the karne, kakainin ng priest at saka sila, iuwi nila sa kanila kakainin. Kaya medyo, hindi siya ganoon ka-accessible sa lahat yung pagkain ng karne. Ang sino mang lumabag dito, ang sabi ng Diyos, will be cut off from the nation of Israel. So, intindihin na natin kung ano ibig sabihin ng cut off na yan. They will be cut off. At bakit ganun kasibir yung parusa ng Diyos pagka dinisobey mo yun? Gusto mo lang namang magbulalo. Di ba? Gusto mo lang namang mag-beef steak. And yet, pag lumabag ka doon, you will be cut off. Wala hong yun. Walang gray area yon. Antimano pag lumabag ka doon. Pag kinatay mo yung hayop outside the camp, inuwi mo, kinain mo, you will be cut off. O kaya kinatay mo sa bakuran mo, tapos kinain mo, you will be cut off. So allowed ka lang inside the courtyard, and then tapos ihahandog, tsaka mo pa lang siya pwedeng gawing bulalo. Okay? So, yan po yung kondisyon. Ayaw lumipan. Yun. So, kanina po, binasa natin na ang tawag doon sa kapag ka dinisobey nila yon. Halimbawa, nagkatay sila ng hayop sa labas ng camp or inside the camp at hindi doon sa loob ng courtyard, they will be guilty of blood guilt. Ano po ibig sabihin niyan? Sa Hebrew, ang tawag diyan ay shapat dam. Na ang ibig sabihin po niyan, nag-shed ng blood.
Now, this offense revolves around the improper killing of a domestic animal. Na ang katumbas po niyan, mga kapatid, para kang nag-murder ng tao. Kaya blood guilt. You are guilty of murder. Imagine nyo po, yung kambing mo, kinatay mo sa bakuran mo, niluto mo, kinain mo, kambing ho yun ha, you are guilty of murder. Ang katumbas nun. Katumbas mo nun ay para kang pumatay ng tao. Kaya ang kaparusahan sa iyo, you will be cut off. No? Now, balikan po natin ng konti ang kasaysayan sa panahon ni Noah. Paano ba ang nangyari sa panahon ni Noah? Panahon po ni Noah, bago ang flood, yung malaking baha, bago po nangyari yon, ang tao po ay hindi inaalaw ng Diyos kumain ng any kind of animals. Sila po ay vegetarian, prutas, gulay. Hindi pwedeng kumain ng kahit anong hayop. Kaya po si Noah at ang kanyang mga anak, mga vegetarian sila, hindi sila kumakain ng hayop. Inalaw ng Diyos ang pagkain ng hayop pagdating po sa Genesis chapter 9, after the flood. Pero ang kondisyon ng Diyos, kakain lang kayo ng hayop at wala pong unclean and clean nung time na yon. O pwede kayong kumain ng hayop, pero wag niyong kakainin ang dugo. That's the only condition ng Diyos. Huwag niyong kakainin ang dugo. Okay? That's after the flood. And, nung time po ni Noah, nagtataka tayong lahat, paano niya napapasok lahat ang hayop doon sa, yung mga pair by pair na mga hayop doon sa kanyang arkong ginawa. It is because, bago pa yung baha, yung malaking baha, ang mga hayop po nun ay hindi takot sa tao. Hindi yung takot sa tao ang mga hayop. Pero after the flood, nung inalaw na ng Diyos na kainin nila ang hayop, then that's the time po na nilagyan na ng Diyos ng takot ang hayop sa tao. Upang sa ganon, maproteksyonan ng mga hayop ang sarili nila. Kasi kung hindi po nilagyan ng Diyos ng takot ang mga hayop sa tao, mauubos sila. Kaya para to protect the animals, nung inalaw na ng Diyos ang tao na kainin ng hayop, nilagyan niya naman ng takot ang hayop sa tao. That's their protection, no? Para hindi maubos ang lahi nila. So kaya nung natapos po ang flood, so inalaw na, pagdating nila sa wilderness, nang nagbigay na ng law ang Diyos sa kanila, then doon naman po pinagbawal ng Diyos ang pagkain ng mga unclean animals. So kaya pagdating nila po doon sa nung binigay na ng Diyos sa wilderness, sa Mount Sinai yung batas, doon na kumbaga kinategorize ng Diyos ang hayop. Meron ng mga clean at merong unclean. Okay? So, kaya ngayon, ang pwede na lang nilang kainin ay yung mga clean animals. Hindi na sila pwedeng kumain ng mga unclean. Now, kung bakit pinili ng Diyos na ang baboy ay unclean, hindi ko alam. Kung bakit pinili ng Diyos na ang mga seashells ay unclean, hindi ko alam. Yun ay choice ng Diyos. Yun ay desisyon ng Diyos. Pero, science reveals, later on, nung nagkaroon na tayo ng mga technology, nakita natin na itong mga hayop na ipinagbabawal ng Diyos na ito na unclean, ay hindi talaga pala siya healthy kainin. Pero during that time, ni Moses, ni Aaron, wala naman silang mga scientific research noong mga time na yan. So kaya, sa Bible, wala po tayong mababasa doon na kaya sinabing ang baboy ay unclean dahil madumi ang baboy. Wala pong gano'n.
Madumi siya dahil hindi siya pwedeng ihandog sa Diyos dahil yun ang sinabi ng Diyos. Pero nang nag-modernize na, na-discover ng tao na hindi pala talaga siya healthy kainin. No? Okay, so kaya kung naghahanap kayo sa Bible na sinabing ang baboy ay marumi at hindi, kumbaga yung kanyang pinaka-content, no? Yung composition niya ay marumi, wala po yun. Marumi siya dahil kinategorize ng Diyos na marumi siya. At sinabi ng Diyos, hindi siya pwedeng ihandog sa Kanya. At hindi siya pwedeng kainin. Hanggang doon lang po. Ngayon na lang po nag-discover sa ng science na yung mga seashells, hindi talaga siya healthy kainin. Nag-prove ng science, no? Na hindi siya healthy kainin. Lalo na in excess. Okay? So, going back sa Genesis chapter 9, verses 1 to 6, as I have said, this is where God allowed Noah and his descendants to eat meat, no, for the first time after the flood. So before the flood, humans and animals were vegetarians. So ibig sabihin, ultimo yung hayop, hindi ho kumakain ng kapwa niya hayop. Ang kinakain ng mga hayop doon, halaman. Okay? So after the flood, God instilled fear of man into animals to ensure their survival as man was now permitted to hunt them. And this explains why Noah could gather animals into the ark. They had no natural fear of humans before this point. And the permission to eat meat came with one clear restriction. Do not eat flesh with its blood. Bakit po? Since the blood represents life. So dito makikita ko natin mga kapatid kung papaanong gaano ka sacred ang buhay ng tao sa harapan ng Diyos. Kaya siya lang po talaga ang merong karapatang bawiin niya. God also held both animals and humans accountable for shedding human blood. So, kapag nilabag mo ang utos na ito po ay equivalent sa murder sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, kapag yung hayop, siyempre yung tao na pinatay mo, na pinagplanuhan mo yan at pinatay mo, murder. Ganon din po ang tingin ng Diyos. Kapag yung hayop ay kinatay mo, outside the camp or inside the camp, tapos kinain mo. Yun po yung tinatawag nating blood guilt. So this unauthorized killing of animals for food carried the same spiritual gravity as unjustly shedding human blood. Kaya nung time pala nila, hindi ganoon basta-basta na makakakain ka na lang ng hayop. No? Verse 5, this is to the end. Makikita po natin dito kung bakit. Kasi sa ngayon, pag inisip natin, parang napaka-irrational. Parang hindi practical, di ba? Kakain lang ako gusto ko lang kumain ng karne ng baka. Isipin mo, kailangan dadaling ko pa siya sa templo o dadaling ko pa siya sa tabernacle. Tapos doon kakatayin, ang magkakatay pa yung katulong nagkakatay, yung priest, tapos magseseremonya pa kami doon. Di ba? Tapos natanghalian. Hindi pa ako nakakaluto. Dahil sa haba ng seremonya. Wala naman silang refrigerator noon, wala silang freezer. Pero of course, meron silang paraan kung paano na pe-preserve yung mga meat. Kaya lang napaka-tedious ng proseso. Kaya kung ikaw yun, mag-iisip ka pa ba, kakain pa ba ako ng baka? Di ba? Magdalaga na lang ako ng okra. Kung may okra man doon, sausaw ko sa bagoong. Okay na ako. Kesa ganito. At napakamahal pa nun, nung proseso na yun. Hindi libre yun, ha? Napakamahal nung proseso na yun, bago magawa yun. So ito po ang dahilan. Sabi, this is to the end that the people of Israel may bring their sacrifices that they sacrifice
in the open field, that they may bring them to the Lord, to the priest at the entrance of the tent of meeting, which is the tabernacle, and sacrifice them as sacrifices of peace offering to the Lord. What have we learned about the peace offering? Yung pumpola. Di ba yan yung una nilang inihahandog po para sila ay mapalapit sa Diyos? Hindi po yan nila ihahandog para mapatawad sa kasalanan, kundi yun yung basic na unang hakbang para makalapit sila sa Diyos, yung peace offering na yun. Kaya nila ginagawa yan. No? So, no man of the house of Israel shall kill an ox or lamb or goat in the camp or outside the camp. Every animal for food had to be first offered to God at the tabernacle. Lahat ng kakainin mo na karne, kailangan ihahandog mo sa Diyos. This prevented idolatry and ensured that worship remained centered on the Lord. Ano po nangyari yun? Sabi, this prevented idolatry and ensured that worship remained centered on the Lord. We will see that in Scripture later. Sabi niya, verse 6, and the priest shall throw the blood on the altar as a peace offering, yung kinatay na baka or kambing as a peace offering, no? The priest shall throw the blood on the altar of the Lord at the entrance of the tent of meeting and burn the fat for a pleasing aroma to the Lord. So they shall no more sacrifice their sacrifices to goat demons. You see, the very purpose po, bakit ayaw ng Diyos na katayin yung outside the camp or inside the camp at hindi dun sa courtyard ng tabernacle, kasi nga po, may practice sila. Galing pa sila doon sa Egypt na minana nila na naghahandog ho sila sa mga, ito sabi dito, goat demons. So they are in idolatry, kumbaga po. Kaya para i-break ng Diyos yon, kailangan pigilin niya yon. Kailangan pupunta lang kayo sa tabernacle, doon lang kayo sasamba. Kasi nga po, yung mga tao galing ng Egypt, yun for 400 years, ganun ang nakita, ganun ang nakasanayan. Kaya may tendency sila na sa wilderness, imagine 3 million people to at nasa gitna nila yung pinaka-tabernacle nila. So if you are coming sa pinakadulo, bago ka makakain ng kambing, pupunta ka pa doon. Tapos babalik ka. 3 million ho yan, imagine nyo. Yung kumain ka lang dyan sa, dyan sa open field ng Somo, di ba? Ang layo-layo na, ayaw mong dumakad Gusto mo ikaw pinakamalapit doon sa lutuan sila po ganon. Na bakit nire-require ng Diyos? Kasi nga, may tendency po sila na yung kanilang kinakatay, yung kanilang kakaining hayop at kinakatay nila, iyahandog nila doon sa mga goat demons. So nakikita niyo po ba yung rational ng Diyos dito? Hindi para pahirapan sila, kundi turuan sila unti-unti na ang pagsamba ay doon lang at Diyos lang ang sasambahin nyo, ang Diyos ni Abraham. That's the very purpose. No? This shall be a statute forever for them throughout their generations. Verse 8, and you shall say to them, any one of the house of Israel, or of the strangers who sojourn among them. So meaning, hindi lang yung mga Israelita, kundi pati yung mga ibang lahi na sumama sa kanila. Who offers a burnt offering or sacrifice and does not bring it to the entrance of the tent of meeting to offer it to the Lord, that man shall be cut off from his people. If anyone of the house of Israel or of the strangers who sojourn among them eats any blood, I will set my face against that person
who eats blood and will cut him off from among his people. Bakit ko po hinighlight yung I will set my face against that person? Ano po ba ibig sabihin nun? Yan po ay isang idiomatic expression, no, na ginamit ng Diyos sa mga Hudyo dahil naiintindihan nila yan na ang ibig sabihin po niyan is I am against you and I will do you harm. Kaya kapag ang isang tao po, nung time nila, sinabi niya yung isang Hudyo, sinabi niya sa kapwa niya Hudyo, I will set my face against you. Meaning to say, I will harm you. No? Now, kaya ang sabi ng Diyos, kapag nilabag niyo yung utos kong yon, at nagsarili kayo, nagkatay kayo ng hayop dyan sa loob ng bakuran ninyo, at kinain ninyo, I will harm you. In what way? I will cut you from the people of Israel. Bakit? Kasi sa tingin ng Diyos, yun ay murder. Na parang mayroon kang minurder na tao. Pangalawa po, kasi gusto ng Diyos na ang pagsamba mo ay sa Kanya lamang at dun sa place na dinesignate niya lang. Kaya kapag ginawa mo yan, outside of that, you are being disobedient to God. Dahil inilalayo ka lang ng Diyos sa kapahamakan, kaya gusto niyang gawin mo, kaya gusto niyang sumunod ka sa Kanya, kasi inilalayo ka niya sa kapahamakan. Dahil may tendency na pag ginawa mo yan, ihahandog mo yan sa mga demonyong kambing. You will fall into idolatry again kapag ginawa mo yan. Okay? Natatandaan niyo po last Sunday, I mentioned about this. Na yung word na cut off, na sinabi ni Paul doon po sa Romans 11 verse 22, ay hindi po niya original yon. Actually, nung sinabi ni Paul yon sa Romans chapter 11, kinote niya lang kung ano yung nandoon sa Leviticus. And remember, si Paul po ang itinuturo niya is the Torah. And he was only quoting the word from the Torah, which is in Leviticus, yung word na cut off. Basahin natin sa verse 22, sabi diyan, Romans 11. Note then, the kindness and the severity of God. Severity towards those who have fallen, but God's kindness to you, provided you continue in His kindness, otherwise you too will be cut off. Now, this is New Testament. So, ang sinasabi ng, hindi ko na po babalikan yan. Kung gusto nyo balikan yung, yung background nito, balikan nyo po yung preaching ko last Sunday. Anyway, nasa YouTube naman yun. No? So, ang sinasabi ng Diyos dito, provided you continue in His kindness, no? That is conditional. Meaning, if you do not continue in God's kindness, God will cut you off. Kaya, sabi ko nga po sa inyo last Sunday, di ba, isang controversial na issue among the Christians, ang isa bang saved will be always saved? Now, ano po ang sabi ng Panginoon dito? True Paul, kung ikaw ay hindi magpapatuloy sa kindness ng Diyos, you will be cut off. Actually, ang sabi nga ng Diyos, even yung mga Hudyo na mismong taong pinili niya, if they will not continue in Him, they will be cut off. So ito pong cut off na ito, galing yan doon sa Leviticus. Kaya unawain natin kung ano sinasabi po nung cut off na yan. No? Ano ba ang penalty for disobedience? Ang penalty is, you will be cut off. Kaya mahalagang intindihin natin kung ano ibig sabihin ng cut off. Those who disobey by killing animals outside the tabernacle would be cut off from God's people. The term cut off in Hebrew is karet. Hindi yung mahirap tandaan, no? Diba? Kasi yung karet, ginagamit natin panggapas ng palay yan. Karet. Ang ibig sabihin pala no, cut off. Okay? And it implies a person has rebelled against God and awaits divine judgment.
So kaya kung ikaw ay kumatay ng hayop outside the camp or inside the camp at hindi mo inihandog sa Diyos yan, that is a form of rebellion. Not only that it is likened to a murder, but in the eyes of God, that is a form of rebellion. Bakit to? Kasi you are disobeying God. So kaya po, any form of disobedience to God is rebellion against God. And it is punishable by cut off. Being cut off. So, yung cut off po, the punishment may not be immediate, but would occur in God's time and way. It often resulted in shortened life or loss of descendants. Maaring at the moment of the commission of crime, ika nga, pwedeng doon pa lang paslangin ka na ng Diyos. Pwedeng i-impose niya agad yung penalty. Or pwedeng hindi pa muna. Nasa desisyon ng Diyos at nasa pamamaraan ng Diyos kung kailan yung gustong gawin nyo. Pwedeng immediate, pwedeng matagal. Pero ang punto, whether immediate or matagal, darating yon. For sure. No? Yung penalty for disobedience darating. And sometimes it involves excommunication or exclusion from the community. So during that time, if you committed that act of so-called murder in the eyes of God, you will be excommunicated from the community. Imagine niyo po, put yourself in their shoes. Nandun kayo sa wilderness. Tapos gumawa ka ng ganyan. I-exclude ka. Saan ka pupunta? Sa disyerto. Nag-iisa ka doon. O kaya yung pamilya mo. Hindi ka na papapasukin doon sa camp eh. I-excommunicate ka na eh. That's being cut off from the people of Israel. Wala ka ng kasama, wala kang katulong. Mag-isa ka doon sa gitna ng disyerto. Wala na yung community. Hindi ka na allowed na sumama sa kanila. Hindi ka na allowed na magsamba. Diba? Isa-sacrifice mo ba yun? Gusto mo lang kumain ng karne? Hindi nila isa-sacrifice yun. And for sure, meron ho sigurong mga nakagawa niyan doon sa kanila. And they were excommunicated. They were cut off from the people of Israel. So bukod pa doon na i-excommunicate ka ng community, hindi ka na papapasukin, hindi ka na pwedeng makihalubilo sa kanila, meron pa pong divine justice. Dahil, pag tinignan niyo po, hindi ka talaga doon sa mga tao nagkasala. Nagkasala ka doon sa Diyos. Dahil ang Diyos ang dinisobey mo. Dahil yung utos na ito, nabasa natin kanina sa verse 1, utos ng Diyos na ipinahatid kay Moses para sabihin kay Aaron at sa lahat ng kanyang mga anak at sa lahat ng buong Israelita. Utos ng Diyos ito. Kaya kapag nilabag mo ang utos ng Diyos. Kaya bukod po doon sa excommunicate ka ng community, may nag-iintay pang kaparusahan sa iyo galing sa Diyos. Yung bigat, bigat yung nila na yun. Now, in extreme cases, the offender's family line would end, considered worse than death, since the Israelites viewed continuation through descendants as a form of afterlife. Now, remember, in the Old Testament, wala ho silang concept ng heaven. Na kapag ikaw ay namatay, sa heaven ang punta mo. Kaya wala kayong mababasa sa Old Testament ng heaven. Dahil wala silang concept ng heaven. Unang-una, hindi nila maisip na ang isang makasalanang taong katulad nila ay titira sa tahanan ng Diyos na napakabanal. Hindi nga nila mabanggit ang pangalan ng Diyos eh. Hindi nga nila masulat ito ng buo eh. At kapag naisulat po yung pangalan ng Diyos at pagsulat po nila, halimbawa God, isusulat nila ito G, tapos blank, wala yung O, tapos D. Hindi nila sinusulat ng buo. At yung pong ginamit nilang pansulat na God, dinedestroy na nila yon.
Isang beses lang gagamitin yon at de-destroy na nila at para hindi na magamit ulit at hindi na makita. Ganon nila masyadong tinitingnan ng kabanal ang Diyos. Kaya hindi nila maisip na ang isang tao katulad nila ay titira sa tahanan ng Diyos. So kaya wala silang concept ng heaven. Kaya kapag namatay ang isang tao sa kanila at tinapos na yung lahi, end of their life na yon. Kasi wala nang lahing susunod. Yun po yung concept nila. Na ang afterlife sa kanila is may mga kamag-anak sila na mabubuhay at magpapatuloy ng apelyido nila, kumbaga. No? Isip-isip ko nga eh. Sabi ko, mawawala ba ang penya? Sabi ko, hindi. May penya pa ako eh. No? So, pero sa kanila, yan po yung ano eh. Yan po yung kanilang, kumbaga, mabigat na kaparusahan. Yan po yung ibig sabihin ng cut-off sa kanila. And then, Karet could even mean death at the hands of heaven, implying direct divine retribution. Ano po yung sabihin nun? Not only na ikaw ay mahihiwalay sa community, okay? Hihiwalay ka, i-excommunicate ka. Wala nang pwedeng makihalubilo sa iyo, makipag-usap sa iyo. Hihiwalay ka na. Bukod po doon, mga kapatid, you will be cut off from God. Meaning, maging sa Diyos, wala ka ng relasyon. That is the meaning of cut off. Kaya kapag binalikan po natin yung Romans chapter 11 na sinabi ni Paul, na kapag ikaw ay hindi nagpatuloy sa Diyos, you will be cut off. Ang nasa isip ni Paul at nung kanyang mga sinulatan at kausap ay kung ano yung concept nung nasa Leviticus. Na ang ibig sabihin po nun, not only that you will be cut off from the community, but also you will be cut off from God. Kaya kung titingnan nun natin at susumahin natin ito, at tatanungin natin kung ang kaligtasan ba ay nawawala o hindi. Ano sa tingin nyo? If you will not continue, yun po yung sabi ni Paul eh. If you will not continue, you will be cut off. Eh, ang cut off sa kanila, you will be cut off from the congregation or from the community, and you will be cut off from God. And so ano po ang mandate natin ngayon, mga kapatid? Hindi tayo pwedeng magpabanjing-banjing sa buhay Kristiyano natin. We have to continue serving the Lord, believing in God. Hindi tayo pwedeng tumanggap ako, save na ako, okay na ako. At wala na akong gagawin sa buhay ko. You are called to serve. You are called to continue in your faith. Kaya nung last Friday ko, di ba? Doon sa aking senior, nakatanggap ka ng mabuting balita. Kung mabuti ang balita na yan, ibabahagi mo yan. Nakakita na ho ba kayo na tumanggap ng mabuting balita, sinarili lang? Di ba? Ang timaan ho, ang tao, pag may natanggap ng mabuting balita, ang tendency niya, di ba? I-share ka agad dyan. Hoy, alam mo ba, na-promote ako. Manager na ako ngayon. Hoy, alam mo, pumasa ako sa board exam. Hindi naman, di ba? O, wag kayo maingay, ha? Nagpumasa ako sa board exam. O, wag kayo maingay, na na-promote ako, natanggap ako sa trabaho, wag kayo maingay, walang magsasabi, tahimik lang. Siguro, kung tumama ka sa loto, yun, huwag kayo maingay. No? Okay, maingay, tumama ako sa loto. Una, hindi alam ng church yan. Pero wala kang pag mabuting balita, hindi mo itatago. Iseshare mo ito. At yan ang mandate natin, di ba? Now, going back, mga kapatid. Kaya, as a Christian, we are mandated to continue in our faith. Otherwise, Paul said, you will be cut off. And cut off means,
Not only that you will be excommunicated from the church, but you will be cut off from your relation with God. Now, hindi po logic yung aking sinabi sa inyo. Yan po ay base dun sa word na ating nakita sa Romans. Ayaw lumipan. Okay pa yan. Bumalik tuloy. Yan po. Dito na tayo. Okay, verse 11. Ito po yung dahilan bakit ayaw ng Diyos na ipakain ang blood. For the life of the flesh is in the blood. Siyempre, alisan mo ng dugo yan, walang buhay na yan. Di ba? And I have given it for you on the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement by the life. So the primary reason po kung bakit ayaw ng Diyos na kainin ang blood, kahit na blood ng hayop yan, because the blood is only intended by God for atonement. Kaya ngayon, naiintindihan natin kung ano ibig sabihin po ng blood ni Jesus Christ that atone for our sins. Kasi naiintindihan natin na noong unang panahon, yung blood ng hayop ang ginagamit to atone for the sins of the people. Therefore, I have said to the people of Israel, no person among you shall eat blood, neither shall any stranger who sojourns among you eat blood. Baka may kumakain pa po dito sa Goldilocks ng dinuguan nila at saka puto. Ha? Ayaw yung pasaway. And anyone also of the people of Israel or of the strangers who sojourn among them, who takes in hunting any beast or bird that may be eaten, shall be pour out its blood and cover it with sand or with earth. For the life of every creature is its blood is its life. Therefore, I have said to the people of Israel, you shall not eat the blood of any creature, for the life of every creature is its blood. Whoever eats it shall be cut off. Sige, kumain pa kayo ng dinuguan. And every person who eats what dies of itself, or what is torn by beasts, whether he is a native or a sojourner, shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the evening, then he shall be clean. Kasi minsan po, may nakita sila na matay. Hindi nila pinatay nung kapwa hayop. O kaya naman ay, nakita na lang nila doon. So pwede nilang kainin yon, provided clean animal yan, domesticated animal, pwede nilang kainin, pero hindi na nila dadalhin doon sa templo, patay na eh. No, nakita mo ng patay. Sariwa pa, bagong patay pa lang. Pwede mong kainin. Pero may requirement. Kailangan ikaw ay maligo. Maglaban ng damit mo. Diba? Napulot ko lang eh. Gusto kong kainin eh. Maliligo pa muna ako. At ikaw ay deklaradong unclean. Which means, hindi ka pwedeng dumikit doon sa tabernacle. Bukas ka pa pwedeng pumunta doon. Okay? So, but if he does not wash them or bathe his flesh, he shall bear his iniquity. Tapos na po tayo. Anong mga theological insights natin dito? God's law about slaughtering within the tabernacles. Una po, it reinforces the sanctity of blood and the sacredness of life. Yun po yun. Ang tinitingnan doon is the sacredness of life and yung pong sanctity of blood. Kasi yung blood is only intended for the atonement of sin. Hindi po yan food.
Ha? It prevented the Israelites from reverting to pagan or to pagan sacrifices performed anywhere and anyhow. And created a centralized worship system. Walang kanya-kanyang worship. You have to go to the tabernacle. Kasi nga po, tinuturuan sila ng Diyos. Inalis sila doon sa lumang practices nila at tinuturuan sila ng Diyos ng tamang pagsamba. Kaya ginagawa ng Diyos yan. Okay? Now, being cut off was not merely social isolation, it represented a spiritual severance from God's covenant blessing. Yun po yung na-explain ko kanina. Ihihiwalay ka na sa Diyos. These laws prefigure New Testament teachings on the sacrifice of Christ, the ultimate atonement of sin and fulfillment of sacrificial system. Now, tingnan natin yung New Testament connection nito. Jesus as the final sacrifice. In Hebrews 10 verse 10 to 12, Christ offered once for all and no more need for repeated animal sacrifices. Okay? And then in Romans 12:1, tayo naman po, as mananampalataya, present your bodies as living sacrifice to the Lord. Kaya po mga kapatid, hindi po pwede na tayo ay na-born again, nakatanggap ng mabuting balita, na-born again, and then after that, we don't do nothing. Alam niyo, pag ganun po ang ginawa natin, para tayo nagpalit lang ng reliyon. Kasi ganyan lang ho tayo noon eh. Simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. Nasasatisfy lang yung nakasimba ako. Kaya po pagka ang ginawa po natin ay umalis tayo dun sa pinanggalingan natin, let's say Catholic Church. Tapos pumunta tayo dito at ang ginawa natin, simba, uwi, simba, uwi, simba, uwi. Then nagpalit lang po tayo ng reliyon. Walang iba, walang pagkakaiba. At hindi ho yan ang ine-expect ng Diyos sa isang nanampalataya sa Kanya. Ang ine-expect ng Diyos sa atin, nung iniligtas niya tayo, maglilingkod tayo sa Kanya. Meron ho tayong kakayahan, meron kayong kakayahan, meron kayong talino na ibinigay ng Diyos. May buhay kayo, may kamay at paa kayo, may bibig, may mata. At kayo po ang nakakaalam kung ano yung kakayahang ibinigay ng Diyos sa inyo, and then gamitin nyo yan para sa paglilingkod sa Panginoon. No? Present your bodies as living sacrifice. Kaya po, eating, working, and living become acts of worship. Kaya napansin niyo po, di ba, pagkakain tayo, bakit tayo nagpe-pray? Because it is an act of worship. So sila po, bago makakain, dadalhin muna sila sa templo. Sasamba sila doon. Ihahandog muna nila yon bago nila makain. Tayo po ngayon, sa harapan ng kainan natin, nandun yung pagkain, mananalangin tayo at magpapasala. It is an act of worship. Ano po gusto nyo? Obligahin tayo ng Diyos na bago mo makain niyang baka na yan, pupunta muna kayo doon sa COD Bacoor, magkakatay kayo doon, iahandog nyo yan, bago mo makain yan. Wala akong ganun, kasi tapos na ni Kristo. Inialay na ni Kristo ang buhay niya. Ngayon, sa atin po, as an act of worship to the Lord, before we eat anything, we thank the Lord for it. It is an act of worship. Tandaan niyo po yan, kada kakain kayo at pinagpe-pray niyo, pinagkakainin niyo, it is an act of worship to the Lord. So imagine niyo po ito na para ka nagpunta sa templo, dinala mo yung baka doon, inialay mo na sa Diyos, bago mo inuwi, niluto, tsaka mo kinain. Ngayon hindi, andun sa hapagkainan mo. It is an act of worship. Ha? Kaya kahit nasa Jollibee kayo, kayo may hiyang yumuko at magmanalangin at ipagpasalamat ang pagkain. Ha? Kahit nasaan ho tayo, because it is an act of worship to the Lord. Amen? So dito na lamang po, tayo lahat ay tumayo. Tayo po ay mawit muna sa Panginoon at tayo manalangin pagkatapos.